Magandang umaga mga kaibigan. Ako nga pala si Joseph Quijano Akain Jr. Tubong Mindanao. Isa akong direct hiring dito sa Palau bilang visitors, bakasyonista dito sa Palau Island. Bagamat visitors man ako, inimbitahan po ako ng kamag-anak ng asawa ko na si Felipe Duran Apabli. Ang offer niya sa akin, ang totoo, magtatrabaho ako dito sa Palau bilang construction worker. At sa pag-uusap namin na yun, inopera niya ako na ganito ang ang arawan ko, $4.25 per hour dito sa Palau. And then 8 oras ako magtatrabaho dito. Mula Monday to Friday lang ang pasok namin. Tapos nangyari yun, pumayag ako sa ganung offer. Pinadala nila ako ng invitation sa Pilipinas. Ngayon, na-receive ko yun hanggang sa nagkaroon kami ng schedule sa interview sa papasukan ko. At pagkatapos ng interview na nagkakaintindihan kami kung papayag ba ako na magtatrabaho sa kanilang state. At ngayon guys, pumayag naman ako sa ganung offer. Tapos hindi sa katagalan, nag-aasikaso na ako ng mga requirements ko. Nagpa-medical ako. Tapos iba't ibang mga requirements, kumuha ako ng NBI clearance. Pagkatapos noon, dumating ang panahon na pinapadalhan na nila ako para sa pamasahe ko. At dumating yung panahon na yon na pinadalhan nila ako at na-receive ko yung pamasahe. Agad akong pumunta sa bilihan ng ticket ng papuntang Maynila. Kasi para lang yun sa pagpunta ko ng Maynila yung pamasahe na yun. Tapos sila nag-aasikaso sa akin sa pagbili ng ticket. Manila to Koror, Palau Island. Pagkatapos noon, dumating na ang pitsa sa flight ko. Agad ako nagpunta sa Maynila at nag-antay ng konting panahon para pa-flight naman ako sa papuntang Koror. Ang flight ko yata noon bandang 9 ng gabi. Kaso nung pumunta na ako sa immigration, nagkaroon ng problema doon sa immigration. Bali, ini-question ako kung anong gagawin ko doon. Kasi ang nakalagay sa aking invitation, bakasyon lang ako. Magbabakasyon lang. Tapos, ini-question niya ako, sino ang pupuntahan doon sa immigration. Sabi ko, kamag-anak ko ng asawa ko. Ngayon, nagkaroon lang ng problema. Bali, nasabit po ako sa mga dokumento dahil hindi nga ako ang kamag-anak. Ang kamag-anak talaga yung asawa at yung kumuha sa akin. Ayun, hinahanapan kami ng katibayan na kung talagang asawa ko siya. Meron naman akong naipapakitang birth certificate. Kaya nga lang, hinahanapan din kami ng marriage contract. Baliktad pala.
Hinahanapan ako ng ano, marriage contract. May naibigay naman akong marriage contract. Nga lang, wala akong may provide na birth certificate dahil wala nga yung ano, yung asawa ko na iwala niya yung dati niyang birth certificate kasi nasunog po yung ano nila, municipal sa Samar, Burungan Samar. Kaya ako ano na-upload po ako yung mga panahon na yun kasi sa kadahilanan na maraming kakulangan sa ano, sa dokumento. At ngayon na upload nga ako, hindi ako natuloy sa pagpunta ng ano, Palau. Na-stop po ako sa Naiya Airport. Doon na po ako nagpalipas ng umaga. Buti na lang may kamag-anak yung asawa ko sa Bulacan. Umuwi muna ako doon sa Bulacan para magpahinga muna ng mga ilan araw. Kaya ganun nangyari sa akin. Basta sinabi kasi sa akin ng immigration na marami ng mga illegal recruiter dito sa Palau. Nagpapanggap na ano, direct hiring for vacation. Pero pagdating dito, inaabuso. Dinala dito sa Palau, hindi pala dito magtatrabaho mismo sa Palau. Dadalhin pala sa ibang bansa. Ang iba ididestino sa isla. Ayun ang nangyari sa mga kababayan nating Pilipino dito sa Palau. Kaya medyo hit nila ang Palau sa immigration diyan sa Pilipinas. Ngayon ang nangyari sa akin, talagang bunga sa kagustuhan kong makapag-abroad na gusto kong pumunta rito para maghanap buhay. Kasi palibasa nga first timer po ako. Gusto po akong maka-experience na bilang OFW abroad. Kaya gumagawa po ako ng paraan. Nangyari sa akin, tinawagan ko yung kapatid ko na nasa Hong Kong. Bali nagpa-ano po ako sa kanya. Nagpa-invite po ako sa kanya sa Hong Kong para makapunta ako ng Hong Kong. Yung kapatid ko sa Hong Kong, agad naman niyang tinugon na pupunta ako doon at napadalhan ako ng consulate bilang magbabakasyon din doon sa Hong Kong. Ngayon ang nangyari, tumawag ako ulit sa dito sa Palau, sa Sonsoror State, na may bago kong paraan na para makarating diyan. Pupunta ako ng Hong Kong kung pwede. Doon nyo na lang ako bigyan ng pamasahe papuntang Hong Kong at papuntang Palau. Ayun. Kaya sa kagustuhan kong makapag-abroad, ayun na nga, dumating ang panahon na natupad yun. Sa makatuwid, dumaan ako sa Hong Kong. Pero na-question muna ako sa immigration dahil nga may record na po ako na na-upload ako dun. Ayun ang nangyari sa akin. Ayun nga, nakalusot ako. Nakarating ako ng Hong Kong. Bali 3 araw po ako doon sa Hong Kong. Bali sinalubong ako ng kapatid ko doon na babae. Nag-stay ako ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, naka-schedule na po ako sa ticket ko para sa papuntang Koror dito sa Palau. Ayun, dumating ang panahon na yon na pabiyahe na ako papuntang
Kuror. Ayun, pagdating sa immigration ng ano, ng Hong Kong, hindi naman sila masyadong mahigpit doon. Na nakapag ano ako, nakalusot ako papuntang Kuror. Ngayon, bali sinalubong ako ng pinaka chief nila dito sa ano, sa lugar ng tinatawag nilang ano, Mirkibisang. Yan ang may hawak ng ano, ng lugar na 'yon, tinatawag lang chief. Yun ang sumasalubong sa akin. Gabi ako dumating, mga bandang alas 10 ng gabi. Ngayon, dumiretso na po kami sa bahay ni Felipe Duran, Apable. Doon muna ako natulog habang pagkakinabukasan makipagkita sa akin yung accountant namin na si Ina Matias para mamili kami ng pagkain, groceries. Pagka kinabukasan, araw ng linggo, yun, nagkita kami ni Ina Matias, yung accounting. Dinala po niya ako sa Surang, sa Surangil, doon sa pinaka-mall, main mall sa Surang. Namili po kami doon ng mga groceries para sa pagkain ko. At ngayon, meron po kasi akong tinatawag na pocket money mula sa Hong Kong. Na pinapadala sa akin na pang shoe money ko bago ko papasok dito sa papuntang Kuror. Nandun na kami sa grocery. Tinanong ako ni Ina Matias na sa akin mo na lang ibigay yung ano, yung pera na pinadala ko sa inyo. Yung panahon na yon na binigay ko sa kanya yung pera na yun, inabot ko sa kanya at na-receive naman ni Mamina. Parang nababawasan lang yata ng ano yun na yung pinamimili ko, $100 pati sa pasalubong ko nila na binili ko dun sa Hong Kong. Bali pumapatak po siguro kulang-kulang $200 lahat ang nagasto. Yun ang ano ko. Hindi ko lang insakto na $300 talaga yun, dahil nakalimutan ko na kasi sa tagal ng panahon. Nalimot ko na yung ano. Ngayon na nga, naibalik ko na sa kanya yung pera. Hindi ko maisip kung magkano, basta ako may resibo ako sa pinadala niya sa akin doon sa Hong Kong bilang pocket money. Hawak ko yung resibo na yun kung magkano. Ito na, pagka araw ng Lunes, pinareport na po ako para mag-asikaso sa lahat ng requirements para i-apply na po ako sa sa state bilang magtatrabaho na po sa kanila. Ang ina-applyan ko po sa kanila bilang karpintero dito sa Palau. Ayun, pinasikaso na po nila ako. Naayos na po yung mga mga dokumento nung panahon na yun. Mga ilang araw ko rin tinatrabaho yun. Nung natapos na lahat, okay na. Employed na ako. Na-employed po ako nila September 23, 2025. Employed ako sa Sonsorol State. Yun, nagsisimula na po ako nagtatrabaho. Ang trabaho ko talaga doon talaga sa isla, papuntang isla, yung sinasabi ng Sonsorol Island at saka tinatawag ng Puluana. Yung Puluana, ito na yung mismo ang pinagtatrabahoan ko, itong kinaupuan ko ngayon. Ito yung Puluana Island. Ngayon nagkaroon ako ng problema sa sa
sinasabi nilang nagkaroon ako ng utang. Pero lahat ng nagastos sa akin, alam ko pa kung magkano ang inabot. Tsaka pati yung accountant namin na si Ina Matias, alam din niya yun kung magkano talaga ang suma total na pinadala niya sa akin. Ngayon, sa tuwing nagsasahod na ako, nagsisimula na i-started pa kasi ako sa September 23 hanggang November 29. Na-stack up ako dun sa Kuror kasi ipapadala nga ako rito sa island bilang magtatrabaho. Ayun. Nung dumating ako dito, December 3 na. Kasi 3 araw po ang biyahe ng barko papunta rito. Ngayon, ito na. Ang trabaho po namin dito, renovation ng school. Bali, yung eskwelahan ng elementarya, pinipinturahan po namin, i-renovate namin, pinalitan namin yung mga bintana. Bali, natapos po namin sa loob lang ng 1 buwan. Pagkatapos, mga tiles na ginawa ko dito sa sa dispensary. Ayun na nga, nagkaroon na ng problema. Yung pagkakautang ko sa kanila, basta tansya ko nasa mga $2,000. Mataas na po yung $2,000. Sa tuwing nagtatanong ako sa kanila kung kung kailan ko matatapos yung yung utang ko, hindi nila sinasabi sa akin dahil sa nagsimula po yung pagkakaltas nila sa akin January 2026. Kinakaltasan po nila ako ng $100 per kinsina. Sa makatuwid, sa loob ng 1 buwan, kinakaltasan po nila ako ng kulang-kulang $200. Lahat-lahat na. Yun po ang binabawas nila sa akin. Ang sahod ko rin dito sa kabuuan, kung sa dollars, nagsasahod lang po ako ng $334 lang. Minus $100, may naiiwan sa akin na 200 plus. Ibali, nakakarating po sa asawa ko, $200 na lang dahil ang butal, yun po ang binabayad sa mga charges. Ayun. Kaya nagka-problema ako na ganun ang nangyari sa akin dito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko tatapusin yan, yung na yan. Dahil yung nagre-recruit sa akin na si Felipe Duran Apabli, hindi rin sa akin, nakipag-cooperate sa problema na yan. Kaya ngayon, yan si Felipe Apabli, nagtataka ako sa kanya dahil marunong ako mag AutoCAD. Marunong ako mag SketchUp. Isa siyang draftsman na manual. Ngayon nakitaan ako ng state na kumpanya na pinapasukan namin na may potential ako na mag-drawing. Ngayon dumating ang time na manual kasi si Felipe, wala siyang mga kagamitan kung paano mag-drawing. Napilitan sila na ako ang pinag-drawing dahil may po ako kasi may laptop po kasi ako. Kaya doon ko ginagawa yung mga drawings. May drawings akong natapos kaagad na isubmit ko doon. Pero yung pangalawang drawing na design ko talaga, hindi ko matapos-tapos dahil sa kadahilanan na ang laptop ko masyadong mabagal na talaga. Talagang sa dami ng file. Kaya hindi ko natatapos kagad yung drawing. Yun ang kinagagalit sa akin ng matanda na si Felipe Apabli. Lagi niya akong sinisingil sa ganyan. Sa tagal ko ng panahon na nagdo-drawing, hindi matapos-tapos. Kaya kinukumusta niya ako sa ganyan. Nagagalit siya sa akin dahil wala raw accomplishment. Matagal ang panahon. Samantalang
kami, sila, wala naman silang trabaho. Ako lang ang nagtatrabaho talaga para sa makabuo kami ng ng mga project dito sa Palaw Island. Kaya bali ako nagsisilbing designer na rin, parang architect na rin. Ayun, bali napapansin ko sa kanya parang nagsisilos siya sa akin dahil iniisip niya baka mapapalitan siya. Siya na rin, matanda na rin siya. Ang edad po niya ngayon ay nasa mga running to 80 na siya, 80. 79 na ang edad niya ngayon. Mag-80 na po siya. Medyo may karamdaman na rin. Matanda na kasi. Ngayon, pinagbibintangan niya ako doon sa bahay niya. Nandoon pa ako sa Koror. Kasi doon po ako unang dumating at nakitulog sa bahay niya ng ilang buwan. Ang nangyari, pinagbibintangan niya ako na ako raw ang magpapagiba sa bahay niya. Which is, hindi naman talaga totoo yun. Paano ko magagawa sa kanya? Siya na nga tumutulong sa akin. Pero pinagbibintangan pa niya kung ako ang gigiba sa bahay niya. Hindi ko magagawa sa kanya yun. Bali, ang totoo niyan, nagsisilos lang talaga siya sa akin dahil marunong ako sa AutoCAD, marunong ako mag-estimate dahil ako po, isa po akong contractor sa Maynila, sa Pilipinas. Licensed contractor po ako. May mga dokumento ako. Hanggang ngayon, open pa rin ang construction firm ko. Napipilitan na po ako dito dahil sa medyo mahirap talaga ang kalagayan ng Pilipinas ngayon. Kaya ako nag-back to zero, nawala lahat ang pinaghirapan ko nung panahon ng pandemya. Hindi ko naman kasalanan na mag-pandemic. Talagang buwabagsak talaga ang construction sa Pilipinas. Kaya nahirapan akong makabangon. Kaya nag-decide ako na mag-abroad na lang muna para makapag-ipon ng pondo. Balik tayo doon sa yun si Kuya Felipe, nagkaroon kami ng argumento sa araw na ito, April 24, 2026. Dahil nga tinatanong niya ako kung may natatapos na ba akong mga plano. Sabi ko, meron naman. Kaya nga lang mabagal yung laptop ko, hindi makapagguhit ng maayos. Pero nasa electrical na po ako. Electrical at saka plumbing na po ako. Nagalit siya sa akin, sa tagal ko na daw ginagawa, bakit hindi matapos-tapos? Bakit daw hindi matapos-tapos? Walang accomplishment. Bali, nasaktan din ako Dahil hindi naman ang in-apply ko dito na mag-arkitekto ako, mag-engineering ako. Isa lang akong hamak na karpintero. Nag-apply ako dito bilang karpintero, hindi arkitekto, hindi engineer. Kaya nagpaliwanag ako sa kanya na mabagal lang talaga ang laptop ko, kaya pinaalam ko na rin yan sa gobernador na ganun ang nangyari sa akin, na hindi na maayos yung laptop ko. Kaya yung gobernador ng state, nag-decide na rin sila, pati yung accounting, nag-decide na rin sila na bilhan ako ng bagong laptop para pagdating ng barko, dala-dala na po yung bagong laptop para maipagpatuloy ko yung mga drawing ko. Yun ang pinaghihimutok ng matanda sa akin na daw ako, na pakapakitang gilas sa kumpanya. Sinisiraan ko raw siya para maalis siya dito sa dito sa island. Ayun, yun ang kaya nagkaroon kami ng argumento na medyo bingi na rin yung matanda. Ang pandinig niya na hindi ko naman siya binabantaan na papatayin. Ang pandinig niya, papatayin ko raw siya. Ayun nga, kayo guys, sa na-experience ko dito sa dito sa Palaw,
bago kayo mag-decide na merong nag-ano sa inyo, tinatawag na direct hiring, alamin nyo muna lahat kung anong mga accommodation, yung mga offer nila, libre ba ang tulugan, libre ba kain, libre ba lahat. Ganon ang alamin nyo, magkano ang salary nyo, wala bang ikakaltas na mga tax, mga ganon, kung magkano talaga lahat. Yan ang alamin nyo muna sa nag-hired sa inyo, para hindi kayo matulad sa akin. Kasi sa tingin ko kasi parang naaabuso ako rito. Porket na sila nagpasok sa akin, parang minamaliit nila ang kakayanan ko. Kaya ganyan ang tingin na sa akin. Mahirap din ang kalagayan ko dito guys, sa sa pag-abroad. Kaya kakaunti na lang makakarating doon sa sa pamilya ko, kasi binabawasan nga ako ng $100 kada sahod ko. Magkano na lang makakarating doon sa pamilya ko. Ang purpose ko dito mag-abroad para makapag-ipon ng pera, para pag uwi ko dyan sa Pilipinas, makapagtayo ako ng maliit na negosyo, para kasama ko rin ang aking mahal sa buhay. Yun na naman ang layunin ko dito guys sa pag-abroad. Sana mag-ingat kayo sa mga illegal recruiter. Dito sa Palau, maraming nabibiktima po rito na direct hiring. Kawawa sila, nagtatrabaho sila pero hinahati yung sahod nila. Kakaunti na lang nakakarating sa kanila. Yun po ang masaklap dito sa Palau. Marami pong biktima dito ng mga Pilipina. Nagtatrabaho dito sa Palau, dinadala sa malayong lugar. Dinadala nila sa mga isla. Ang iba pa nga sa ibang bansa. Kaya naabuso sila sa mga illegal recruiter. Kaya bali, yun lang po guys ang maibabahagi ko sa inyo sa video ito. Sana po mag-ingat kayo. Huwag kayong basta-basta pumayag sa mga offer nila. Kung maaari nga, lumapit kayo doon sa mga agency or i-check nyo sa POAE para ang pag-abroad nyo, hindi kayo mabibiktima sa mga illegal recruiter na tulad ng nangyari sa akin. Kasi mahirap po ang kalagayan ko talaga dito. Kaya, so yun lamang guys ang maibabahagi ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo.